Unang beses makakaboto ngayong taon ang 19 anyos na si Arwin. Ilang araw bago ang halalan, masusi nitong kinikilala ang kanyang mga ibobotong senador. Katunayan, mayroon na raw siyang listahan. Masabi ko naman po na prepared ako in a way na I've already done my research on certain candidates and I can say naman po na prepared ako in that way kasi I researched. Mataas raw ang kanyang pamantayan sa pagpili ng kanyang mga iboboto. Ang isa sa pinakahinahanap ko sa candidate is kung gaano sila, kung ba yung mga credentials nila, ano ba yung napatunayan nila, like more than, kasi iba kasi, some people based on popularity, but for me, I based on their capacity as a leader, as a potential leader. Ang 32 anyos naman na si Rovelyn, mabusisi rin sa pagpili ng kanyang ibobotong mayor sa lungsod ng Baguio. Yung madaling lapitan, yung open sila pag nilapitan mo, tapos mababait yung mga staff, tapos kung sakali mang may kulang kang requirements is open po sila na bumalik ka, ganyan. 6 na araw bago ang halalan, puspusan na ang paghahanda ng COMELEC, katuwang ang Baguio City Police Office at iba pang ahensya sa lungsod. Bukas, final testing and sealing ng ating mga makina, all the machines, all the ballot boxes, and all the batteries will be deployed from the City Hall to the voting centers and they will be tested. No? Hopefully, magiging successful ito. Pinaghahandaan at ipinapaalala pa rin naman nila sa mga botante ang mga dapat tandaan tuwing araw ng botohan. Sa huli, ang tunay na lakas ng demokrasya ay nasa kamay ng mga mamamayan, maging matalino, mapanuri at makabayan sa panahon ng eleksyon. Vanessa Bugtong, RNG News.